Hi guys, naranasan nyo na rin ba magbalat ng pinya? Ayan, magbabalat tayo ng pinya dahil hindi natin ito pinabalatan nung binili natin dahil nung nakaraan linggo pa namin ito binili sa Tagaytay nung kami ay nag-rides ni Mister. Kaya ako ngayon ang magbabalat dahil wala pa yung aking hobby. So, tiyagaan natin, tanggalin natin yung mga mata kasi yun yung maaligasgas sa dila. Masakit siya pagka yung marami ka nang nakakain. Ewan ko, yun yata yung cause nun. Kaya tinatanggal yung mata. So, gumamit ako dito ng tinidor. At yan ang ginawa kong hawakan. Dahil nahirapan ako doon sa paghawak nung dulo ng nung tangkay. Pero pwede rin naman yan. Tinatapyasan lang siya para lumiit at matanggal yung mga matatala. So, ang ginawa ko ay pinutol ko na lang siya guys at nilagyan ko ng tinidor. Yun ang hinawakan ko. Hindi madali magbalat kahit matalas yung ating kutsilyo. Ayan, super tahimik kasi ako lang dito mag-isa sa bahay. Tapos, naisipan ko ngang balatan tong pinya para pagdating ng mag-ama dahil sumama yung anak ko sa trabaho ng papa niya. Makikibanding daw siya sa kanyang mga kaibigan doon. So, ganito nga yung ginawa ko. Tinanggal ko yung mga malalaking excess pa ng yung tinatawag ba nilang mata ng pinya. Tiyagaan lang talaga guys kasi medyo matigas nga yung balat ng pinya. Nag-aalangan din akong kapalan yung pagtanggal ng ng balat kasi baka wala nang matira. Yan, tatanggalin na natin guys ngayon yung mga mata. Noong araw, kaya hindi ako marunong magbalat ng ganyan. Sa amin, maraming pinya sa probinsya. Nabubuhay pa yung aking nanay at tatay. Maraming silang tanim sa bukid. Kaya pag kukupras yung tatay namin, sinasama kami, mananawa ka talaga doon sa pinya. Ang pagbabalat lang namin yan, kinakapalan lang yung pagbalat ng, ang pagtanggal ng balat kasi hindi na namin ginaganyan. Sa dami ba naman ng pinya doon namin di ka namang hinayang. So dito, dahil napakamahal ng pinya, yung isang piraso na yan guys ay 100. Kaya pagtsatsagaan mo talagang tanggalin na lang yung mga mata niya kisa naman kapalan mo yung pagtanggal ng balat, wala nang matitira, maliit na. Kaya pag natanggal mo yung green tsaka yung mga excess na ng mata, yung matigas na part, ay pwede mo nang tanggalin, lagyan ng kanal yung part ng mga mata niya. Hindi ako kagalingan mag voice over guys, so pagpasensyahan nyo na. So ginanyan-ganyan ko lang hanggang natapos. Nakakainip, kaya kailangan tiyagaan dahil pag hindi mo yan tinanggal ay sayang naman kung kakapalan natin yung ating pagtanggal ng balat. Maliit na talaga yung matitira kasi dati ginawa ko yon. Kaya hindi ako marunong magganyan, maglagay ng kanal. So tinuruan ako ng mister ko para daw hindi masayang.
Ganyan nga daw gagawin. Lalagyan na lang ng kanal yung part ng mga mata. So kung mapapansin nyo guys, medyo may ingay kasi habang tayo ay nagbabalat ng ating pinya ay nagsalang ako sa washing ng labahin para pagkatapos ko dito ay magsasampay na lang ako. Nagkataon pang umuulan, kaya may mga maririnig kayong ingay sa bubong. Napakatamis ng pinya nila guys. Galing ito ng Tagaytay. Pagdaan namin kasi na namimitas ng pinya, huminto kami. Sa sobrang excited ko nga nalimutan ko nang mag-video doon sa mga nagpipitas sana ng pinya. Kasi nawili na akong manood. Ang mahal pa rin ng pinya kahit sa puno na 100 pesos ang isa. Kasi hindi naman kasi siya farm. Parang nagaano lang sila sa kanilang tanim. Kaya ibibenta din daw nila. Sabi ko bakit ang mahal? Sa market nga daw 120 na binta nila. O di okay. Hinog naman sa puno. Tiyagaan lang talaga guys magtanggal ng magtanggal ng mata ng pinya. Kailangan mahaba ang pasensya mo at matyaga ka. At dapat matalas ang inyong kutsilyo. Yung kutsilyo ko ay matalas yan. Kapag mapurol hindi mo magaganyan yan. Madudurog. Napakabango guys. Kung maaamoy nyo lang, ang bango talaga ng pinya habang binabalatan. Ganun pagka hinog sa puno, mabango. Kaya sulit talaga yung 100 pesos mo. Pero malaki naman to guys. Kaya siguro may 2 kilo. O kulang siguro 2 kilo. Maano siya, mabigat, malaki. Malayo lang yung camera ko kaya medyo maliit tingnan pero malaki yan. Meron silang medyo maliliit lang, 150 isa. Sabi ko yung malaki na lang para sulit. Hinog na kasi siya guys. Kaya sabi ko ito na lang malaki. Kaya pag nagawi kayo ng Tagaytay guys, try nyo doon bumili ng pinya. May mga farm din naman doon. Nadaanan lang namin to kasi nag-ikot-ikot kami. Hindi naman siya main road. Parang wala lang. Lumiko lang kami doon. Tumingin-tingin ng mga puno-puno. Nagra-rides lang kasi kami ni Mr. Wala kaming specific na pupuntahan. So, nakita namin itong
matanda na nagpipitas ng mga pinya sa gilid ng kanilang taniman ng ewan ko mga tanim doon. Kaya yun, sabi ko pwede makabili. 100 daw isa, tsaka yung isa ay dalawa 100 pero medyo maliliit. So pinili natin itong malaki. So ayan na guys, tikiman muna natin para sulit naman yung ating pagod. Lalagyan muna natin siya ng asin, pampabalance ng tamis niya kasi matamis to. Napakatamis guys. So hanggang dito na lang. Maraming salamat. Thank you guys for watching. Bye.